Magandang araw! Nais niyo bang malaman kung paano nagkakaintindihan ang mga computer? Katulad natin na marunong makipag-usap, ang mga computer din ay may sariling paraan ng pakikipag-ugnayan. Minsan gamit ang mga kable, minsan naman ay wireless tulad ng Wi-Fi o Bluetooth. Dahil dito, nagagawa nilang magbahagi ng impormasyon, magpadala ng files at kumonekta sa internet. At kapag pinagsama-sama natin sila, nabubuo ang tinatawag na computer network. Kaya, samahan ninyo kaming tuklasin kung paano sila nagkakaugnayan mula sa pinakamaliit na koneksyon hanggang sa pinakamalaking network na ginagamit ng buong mundo, ang internet. Kaya, tara! Paano nga ba nagkakausap ang mga bahagi ng computer? Ang mga bahagi ng computer ay nagkakausap sa isa't isa gamit ang system bus. Ano nga ba ang system bus? Ang system bus ay parang highway sa loob ng computer na nag-uugnay sa utak ng computer na tinatawag nating CPU, memorya at mga device tulad ng keyboard, monitor, mouse at printer. Dito dumadaan ang mga datos, utos at signal para matulungan ang lahat ng bahagi ng computer. Meron tayong tatlong pangunahing bahagi ng system bus. Una rito ang data bus. Ang data bus ay nagdadala ng actual na datos tulad ng mga numero, letra, larawan at mga video mula sa CPU papunta sa memorya o sa mga device. Halimbawa, kapag nagkopya ka ng file mula sa USB papunta sa inyong computer, kapag nagpiprint ka ng document, dito dumadaan ang mga file papunta sa printer. Tandaan, parang truck na may dalang package ang data bus. Ang panghuli naman ay ang control bus. Ito ay nagpapadala ng mga utos at signal para masigurong tama ang gagawin at timing ng mga bahagi ng computer. Halimbawa nito, nagpapadala ng utos ang CPU para basahin o isulat ang datos kung saan sinusuri nito kung handa na ba ang printer o memorya bago ipadala ang impormasyon. Tandaan, parang traffic light lamang ang control bus na nagsasabing kung kailan gagalaw ang mga truck na may dalang impormasyon. Hi everyone! This time, we're going to learn how computers connect to other computers, just like how your phone connects to Wi-Fi or Bluetooth. Computers can also connect using wires and wireless. This allows them to communicate, share files, and work together. When two or more computers are connected, they form what's called a computer network. This network lets them share information and resources like printers, files, or even the internet, depending on how many computers are connected and how far apart they are. Now, there are three main types of computer network system. First, we have the Personal Area Network or PAN. This is a small network used by one person. Second, we have the Local Area Network or LAN. This is a network used in a small area like in your home, school, or offices. The third one, we have Wide Area Network or WAN. This is a large network that connects computers across cities or even countries. Now, Ari Loren will discuss further about these three main types of computer networks. Bye! Ngayon naman ay ating tatalakayin ang three types of computer network systems. Una na riyan ay ang Personal Area Network o PAN. Ito ay tumutukoy sa network o connection na ginagamit ng isang tao lamang o personal natin ginagamit. Isa itong maliit na network na umaabot lamang ng higit kumulang 10 metro. Kumbaga, ako ay nakakokonekta sa isang device na mula dito hanggang doon. Basta 10 metro lamang ito. Halimbawa, kung tayo ay nag-iensayo ng sayaw, ay kinakailangan natin ng speaker. At ang speaker na iyon ay dapat maging malapit sa atin upang ito ay tumutog. Isa na rin ay ang pag-connect sa mga Wi-Fi sa ating tahanan, pag-connect sa mga earpods, at ang airdrop ng iPhone. Ibig sabihin, ang PAN ay nakatuon sa pagkonekta ng iyong sariling mga device para mas madali ang maggamit. Pangalawa naman ay ang Local Area Network o LAN.
Ito ay tumutukoy sa mga devices, laptop, cellphone, computer at Wi-Fi na magkakokonekta sa isang partikular na lokasyon. Ang LAN ay gumagamit ng cables, access points, switches, routers at iba pang bahagi na kokonekta sa internal servers, web server at iba pang LAN. Ang LAN ay ginagamit sa mas maliit na lugar tulad ng bahay, opisina o di kaya'y paaralan. Kanina, tinalakay natin ang personal area network na umaabot lamang ng 10 metro. Ang LAN ay mas malawak ang sakop. Sa pamamagitan ng LAN, pwedeng mag-usap ang mga devices, magbahagi ng mga files, gumamit ng iisang printer at mag-connecta sa internet. Halimbawa ng local network ay dito sa ating pamantasan ay ang eLive na matatagpuan sa ibabang bahagi ng ating library. At ang computer laboratory na makikita sa SOM. At ang Wi-Fi ng USEP, meron tayong mga Wi-Fi dito sa ating USEP ay ang USEP Student Wi-Fi, DICT Wi-Fi na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng USEP. Ganon din sa ating mga bahay kapag ang iyong laptop, cellphone at smart TV ay nakakokonekta sa parehong Wi-Fi. Maaring wired ito gamit ang internet cables o wireless gamit ang Wi-Fi. At ang huli naman ay ang Wide Area Network o WAN. Ito ay isang malawak na network na nagkokonekta ng mga LAN mula sa iba't ibang lugar. Karaniwang ginagamit ito sa malalaking kumpanya na may mga opisina sa iba't ibang syudad o di kaya sa iba't ibang bansa. Bawat opisina ay may sariling LAN. Pero ang lahat ng iyon ay nakakonekta sa WAN. Pinakamalinaw na halimbawa ng WAN ay ang internet dahil ito ay nag-uugnay sa mga networks sa buong mundo. Sa kabuuan, ang PAN ay para sa personal na devices sa maikling distansya. Ang LAN naman ay para sa maliliit na lugar tulad ng bahay o di kaya'y sa ating mga paaralan. At ang WAN naman ay malakihang network na nag-uugnay sa mga LAN sa iba't ibang lugar, maaaring sa buong mundo. Now that we know how computers connect, let us talk about the methods they use to communicate. Computers can talk to each other in two main ways: wired communication and wireless communication. Let us talk the wired communication first. So what is wired communication? Wired communication means using physical cables to send data or electricity between computers and devices. These cables help transfer files, connect to the internet, or link devices like printers and scanners. Here are some examples of wired communication. First is the USB or Universal Serial Bus. This is one of the most common connectors. It is used to connect your computers to devices like keyboard, mouse, printer, digital camera, and even a fan. Next is FireWire. It's similar to a USB but faster when transferring large files. FireWire is often used for external hard drives or devices that needs to improve high-speed data. And lastly, we have the Ethernet cable. This cable is used to connect your computer to a network, like a router, a switch, or even other computers. It is a popular choice for getting a fast and stable internet connection. So to sum it up, wired communication uses physical cables like USB, FireWire, and Ethernet to the computers and devices to talk to each other. So these connections are often faster and more reliable than wireless options. Ngayon naman ay aking tatalakayin ang wireless connection. So ano nga ba ang wireless connection? Ito ay isang uri ng komunikasyon o koneksyon sa pagitan ng mga aparato o devices na hindi gumagamit ng mga cable o wires. Sa halip, ito ay nakabatay sa radio waves o iba pang uri ng mga signal upang makapagpadala at makatanggap ng data. Sa madaling salita, ito ang teknolohiya na nagbibigay daan para makapag-ugnayan ang mga gadgets tulad ng ating mga cellphones, laptop, tablets at iba pa na walang physical na koneksyon.
So, merong dalawang halimbawa ang wireless connection. Ito ang Wi-Fi at ang Bluetooth. Unahin natin ang Wi-Fi. Ano nga ba ang Wi-Fi? Ang Wi-Fi ay isang uri ng wireless technology na ginagamit upang makakonekta ang mga gadget tulad ng ating mga cellphones, laptop at maging ang ating mga smart TV na ginagamitan ng internet. So, hindi ito kinakailangan ng cable dahil gumagamit ito ng radio waves. Ilan sa mga gamit nito ay ang pagbo-browse natin sa internet, panonood ng mga videos online tulad ng ating YouTube, Netflix, at maging paglalaro natin ng mga online games at pagbabahagi ng files sa loob ng isang Wi-Fi network. So may ilang katangian ang Wi-Fi. Malayo ang saklaw nito na umaabot sa 10 hanggang 100 metro. Mataas ang bilis ng data transfer at umaabot ng daang-daang megabytes hanggang gigabytes per seconds. Ngunit mas mataas din ang konsumo ng enerhiya kumpara sa Bluetooth. So, naintindihan ba kung ano ang Wi-Fi? Ito naman tayo sa Bluetooth. Ano nga ba ang Bluetooth? Ang Bluetooth ay ang ginagamit naman para sa mga short-range communication o yung malapitang koneksyon ng mga devices. Ilan sa mga gamit nito ay ang pagkonekta ng wireless earphones, speakers, keyboards, at mouse. Paglilipat ng mga maliliit na files gaya ng mga larawan ng isang phones papunta sa isa pang koneksyon ng mga accessories tulad ng mga smartwatch o fitness tracker. So mayroon ding mga katangian ang Bluetooth. Mas maiksi ang saklaw, karaniwang 1 hanggang 10 metro lamang ang saklaw nito. Mas mabigat o mas mabagal ang bilis, ilang megabytes per seconds lamang ang nakakaya nito. Pero mas mababa rin ang konsumo ng enerhiya kaya tipid sa baterya. Ngayon naman, ihambing natin silang dalawa. Ang Wi-Fi ay para sa internet at malaking data transfer, habang ang Bluetooth naman ay para sa simpleng koneksyon ng mga devices. Mas mabilis at mas malayo ang Wi-Fi pero mas tipid sa kuryente at mas simple ang Bluetooth. Sa madaling sabi, kung sa internet ang kailangan mo, Wi-Fi ang gagamitin. Pero kung simpleng koneksyon lamang gaya ng pakikinig ng musika, gamit ng mga wireless earphones, Bluetooth ang mas angkop. Yun lang. Sa kabuuan, nakita na natin na mga computer ay nakakakonekta gamit ang cable o wireless connection. Dahil dito, nagagawa nilang magbahagi ng impormasyon at bumuo ng mga network na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung wala ang komunikasyong ito, limitado lamang ang teknolohiya na ating ginagamit ngayon. Kaya, tunay ngang napakahalaga ang koneksyon ng mga computer sa isa't isa. So yun lamang po at maraming salamat.